Hi guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay, Libra, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading at ngayon aalamin natin kung ano ang tunay nararamdaman ng iyong person. Kung ano ba ang mensahe niya. Okay? At alamin natin kung ano yung lalabas sa baraha, mag-add tayo ng question. Okay? So, Libra, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan at ma-heal nyo ang inyong sarili at magkaroon po kayo ng self-love. Okay? So, una, alamin natin ang enerhiya ng iyong person, ano? Yung kanyang nararamdaman. Nararamdaman ng person ni Libra. Kukuhanin ko lang. Okay, di bale. 6. So, Libra, meron tayong clear endeavor. Angel number 39. Okay, lahat upright natin babasahin, ha? Upright. Yan. Tapos, meron tayong expansion. Wow, naka-holding hand silang dalawa. 12, expansion. Angel number 12. Alam mo, Libra, importante ang angel number, ano? Kasi ang ating mga gabay, hindi sila, walang lingwahe. Ngayon, yung mga number kasi may vibration din yan. So, kailangan tandaan mo yan. Oh, lumabas na. Merong angel number 12 and then 42. Alam mo, wala tong limitasyon, ano? Kaya, para sa akin, 242 yan. Angel number 242, 1242, 242. Okay? Mamaya ko ihahatid sa iyo ang mensahe ng angel number, which is meron ding 28, 228, 284, 45, empowerment. Amplify your positive emotion. Angel number 7. Okay. Itong mga barahang ito, masasabi ko dito, nararamdaman ng person mo, which is ang gaganda ng numero dito, ano? Meron ka pang angel number 7. Ayan, no? Empowerment. Nais ng person mo ng masayang buhay. Siguro, gusto niya ng masaya eh. Medyo malungkot ang mukha niya rito. Naghahangad siya ng masayang buhay, masayang pamilya, magtagumpay. Punong-puno siya ng pangarap, ambisyon. Gusto niya na may katatagan, may seguridad. Ito, angel number 7, ano? Yan ang mensahe niya, Libra, ano? Baka nakakita mo na ang angel number 7. Or single 7, 7, tatlong 7. O kaya naman 10. 2 plus 8, 10. So, angel number 10 at saka angel number 7, pareho ang meaning. At tingin ko, wala kayo ng mga katangian ng mga sinasabi ko. No? Wala ang inyong samahan. Pero nais ng person mo masayang buhay, masayang pamilya, magtagumpay, maaring sa career, magtagumpay sa inyong samahan, sa panliligaw, may katatagan, may seguridad. Yan ang gusto niya. Malamang na ito ang hangad ng person mo eh. Matagal niya nang hinahangad or maaring ikaw din, ito, no? Libra, lumalabas din kasi ang enerhiya mo dito. So, dapat maging maayos ang samahan niyo dito. Ano? Bigyan niyo ng empowerment. Alam mo, Libra, gusto ng person mo, yung family side niya, yung family side mo, kumbaga, mag-get together. Magkaroon ng maayos na pagbabanding, maayos na samahan, magandang koneksyon. Yun ang nais ng person mo. Kaya nga meron tayong barahang expansion. Magtutulungan, pamilya mo, pamilya niya, magtulungan kayo. Yan ang pahiwatig ng baraha sa'yo. At dito rin maraming tao kung nakikita mo. Diba? Magtutulungan para silang nasa isang baryo. Ayan, nagtutulungan sila dito. Ngayon, pero pa sa nagtutulungan, ito rin yung mga ibon, kung makikita mo, pati mga hayop dito. Dito rin maraming mga mensahe dito, Libra.
Kaya eto ang masasabi ko umaasa ang person mo na mauuwi kayo sa kasalan. Gusto niya, yun ang ano niya yun ang dream niya siguro. Maaaring kinikwento niya na sa'yo, sinasabi niya na, or kung hindi man kasalan, yung iba siguro sa inyo mag-asawa na kayo. Ano? Hmm, mag-asawa or mag-live-in, magkaroon ng maayos na pamilya, yung sarili niyo lang, ikaw at ang person mo. Yung nakaka-relax kayo sa tahanan, ano? Gusto siguro ng person mo na malamang gusto niya sariling bahay, sarili niyo. Hindi yung nakikisama kayo kung sa pamilya mo, sa pamilya niya. Kumbaga yung kayo lang at medyo ah, may distansya sa inyong mga kamag-anak. Kahit maliit na kahit nangungupahan lang, gusto niya siguro yung merong konting boundaries. Or libra, yung iba sa inyo, gusto ng person mo magkaroon kayo ng reunion. Magkabalikan kayo. Ano? At maaaring nagkalayo kayo dito. Gusto ng person na ito, no? Ipakilala mo siya. Baka yung iba sa inyo na hindi pa napapakilala sa mga magulang. So gusto niya makilala yung family members mo, and then gusto niya rin makilala mo yung kanyang mga pamilya. Tingin ko, Libra, yung bonding mo sa person mo, mas lumalim kumpara sa dati. Kaya yun ang hinahangad niya eh. Yung mas palalimin. Yung hindi lang yung bonding, kundi yung pagmamahalan niyo. Kaya parang may wifi dito eh. Expansion, which is dito rin may expansion. So, ayan na nakikita ko dito sa baraha mo. Tingin ko, etong person mo, no, siguro, hindi ko alam kung magkasama kayo sa trabaho or meron kayong ambisyon sa trabaho. At etong person mo, gusto niya kasi magsuportahan kayo. Trabaho man or kahit hindi sa trabaho, financial na suportahan. Hindi porket na ikaw ay lalaki or siya lalaki or sino sa inyo ano may pera, parang yun lang. Which is ang gusto ng person na to, kayong dalawa. Yung pera nyo, pag wala siya, tutulungan mo siya. O pag wala ka naman, tutulungan ka niya. So ayaw niya mamumroblema kayo sa financial na pera. Ang gusto niya, magtulungan kayo. Which is tingin ko naman maganda At isa pa, Libra, ang tunay na nararamdaman ng person na to. No? Kasi proud siya. Masaya to eh. Very proud siya kasi malamang na meron din siyang na-achieve sa buhay niya. Para sa'yo siguro, hindi masyado achievement yun, pero para sa kanya, achievement na yun. Maaaring sa career niya, sa trabaho niya, kahit na sabihin mong security guard lang siya sa mall, kahit napipitsuging trabaho, para sa kanya, may na-achieve siya. Kahit papano, nakaramdam siya ng contentment doon sa kanyang buhay. At Libra, isa ka na doon eh. Para sa kanya na nakontento siya kasi naging karelasyon ka niya, nagkaroon kayo ng connection, nakilala ka niya, maaaring yung iba sa inyo, nagkaroon kayo ng collaboration dito, Kaya meron siyang ganong klaseng nararamdaman na parang, meron akong na-achieve sa buhay ko, kaya parang kontento siya doon. Maaaring hindi ganong kalaki, o hindi naman ganong kalaki rin ang collaboration nyo, ang teamwork nyo, hindi ganong kaganda ang samahan nyo, pero in some point, nakontento rin siya. Ay, Libra, pasensya na ha. Nag-ring yung phone, kailangan kong tanggalin. Kailangan kong sagutin. I'm sorry ha. So, in-stop ko muna yung aking pagdadabing. Okay, so sabi ko kanina na merong na-achieve itong person mo, Ngayon, kung sa tingin mong wala, Libra, yan ang hinahangad kasi ng person mo, no? Yung sa inyong samahan, meron kayong magandang kalalabasan. Alam mo, tingin ko, magtatagal ang inyong samahan eh. Kung may mga problema kayo, may mga pinagdadaanan kayo, or siguro hindi lang siya, hindi lang ikaw, hindi kayo pareho, isa sa inyo.
And then, ang gusto niya kasi, parang, ang hiling niya dapat makapag-survive. Bawa, ikaw, Libra, may pinagdadaanan ka sa trabaho, meron kang problema sa school, or meron kang problema sa pamilya mo. Gusto niya, palakasin niyo ang bawat isa, suportahan niyo ang bawat isa, at magkasundo kung sino man yung hindi maganda ang samahan. Kasi mukhang gusto ng person mo yung tahimik. Hindi siya, hindi siguro ito pala hindi magagalitin or basta hindi, ayaw niya ng ganun eh. Ayaw niya ng pagtatalo. Ano to eh. At saka, alam mo itong person mo, nag-aalala rin siya sa kanyang career, sa kanyang pananalapi, which is, syempre, meron pa siya sigurong gustong matamo sa buhay niya. Dagdagan natin yung ating baraha. Kaya ang gusto niya, mapanatili yung income niya. Kaya siguro meron ding may problema to sa ano. Baka may problema kayo sa pera. Ano, Libra? Kaya itong person mo, gusto niya maging stable. Kaya pala rebuild. Ayan. Yan, rebuild. So kahit nasabihin mong may trabaho na siya, angel number 11, 16. For happy family. See? The thinking man. Adjustment possibilities. Alam mo, angel number 24 at saka angel 4 and 11, magandang senyalis ito, no, kung palagi mo nakakita yan. Pero etong sinasabi ng baraha, Libra, etong person mo, nag-aalala siya sa pananalapi. Kaya, ang tanging hiling niya, yung mapanatili niya, yung kanyang income, na tingin ko doon din nanggagaling yung niya yung self-confidence, lakas ng loob. Kaya akit lang natin yung ating baraha. Ayan. Tsaka para masuportahan ka rin niya, masuportahan din niya yung sarili niyang pamilya, may happy family dito. So hindi ko alam kung etong person mo ay talagang mapagmahal sa pamilya or baka naman etong person mo siya yung breadwinner na kailangan tumulong sa pamilya. Kaya gusto niya maisaayos sa kanyang pananalapi. So, eto, nakakita ko, Libra, hard worker itong person mo. At marunong talaga siyang magplano. Hindi siya basta-basta, tawag dito, pasok lang ng pasok ng kung ano-ano. Talagang pinagpaplanuhan niya. At saka, tingin ko naman, dahil meron dito happy family, and possible detached. May ugali siyang nililibre niya siguro yung person mo, nililibre niya yung family niya, tinitreat niya, or siguro yung mga kaibigan niya, na malamang yun din siguro ang nagiging, tawag dito, nagiging hindi magandang image para sa iyo. Parang wala na siyang inisip kundi yung pamilya, yung ganun. Parang kailangan dito, lalo na kung mag-asawa kayo, no, Libra. Parang iniisip mo, wala nang ginawa kundi tumulong sa pamilya, doon sa kanila, pero dito, hindi nagaano. May tingin ko, yung iba sa inyo, hindi lahat. Lalo na kung mag-asawa kayo, tingin ko meron kang ganong klaseng pagsiselos na nararamdaman dito sa person na to, no, Libra. Kaya, may mga times din na ang pakiramdam niya, parang mukhang nawala na siya ng kakayahan, feeling niya na nawala na siya ng kalayaan sa buhay, mismo yung sitwasyon, parang may time na feeling niya na yung role niya na sa inyong samahan, sa inyong bahay, meron siyang major role na alam naman niya yon. Pero ang nangyayari, mukhang nauuwi sa worst, sa worst outcome. Kaya nagkakaroon din siya ng parang nalilito siya kung, kaya thinking man parang tama ba itong ginagawa ko? Hindi ba ako fair? Nagiging unfair ba ako kay Libra? Parang kung ano-ano na iniisip niya. Kaya nga gusto niya siguro mag-rebuild. Rebuild dito sa career. At rebuild din sa inyong samahan. More on, gusto niya mas mapaganda, maisaayos yung inyong samahan niyo. Kaya, may time na nakakaramdam siya ng walang kalayaan. Tingnan mo naman, kasi gusto niyang
may freedom. Kaya parang feeling niya nape-pressure siya. Ang para lang sa kanya, meron siyang magandang pangarap, meron siyang gusto niya ganito, ganyan. Pero ang nangyayari, parang mali ata yung ginagawa ko. Nauwi sa worst. Kaya nag-aalala siya. Pero alam mo, itong person mo, kaya rin gusto niya ng kalayaan, kasi meron part sa'yo Libra, na para sa person mo, parang yung inaasal mo, feeling niya kasi nasa-suffocate siya. Kaya nga gusto niyang lumipad, gusto niyang kumawala. Parang, nakakaasar ka na, Libra, napipikon na ako sa'yo. Kasi, parang feeling niya, wala kang aktibong tugon or kung ano man yung mga kaganapan ng meron man kayong issue, kung ano man yan, wala ka man lang pagtutol man lang. Wala kang sapat na active na ginagawa na para gawan ng solusyon. Pasensya na ha, Libra. Naghanap ako ng Tagalog kong words eh. At hindi tayo scripted ha. Pasensya na. Kaya, yung iba sa inyo, no, tingin ko, Libra, feeling ng person mo, yung iba sa inyo, mukhang nababalot ka sa sa sikreto. Or ikaw, Libra, feeling mo siguro, wala kang karapatang pumili. Or umalis, talikuran yung inyong samahan. Ang person mo, lalo na kung mag-asawa kayo dito. Siyempre, hindi mo nga talaga ganun kadaling matatalikuran ito dahil pamilya kayo, di ba? May mga batang involved. Kaya malamang iba sa inyo, Libra, nagtitiis kayo. Para alang-alang lang sa mga bata. Pero itong person mo, parang nakakaramdam siya, nag-iisip siya na wala kang karapatang pumili. Or umalis, talikuran. Pinasok mo to. Gampanan mo. Pero ang person mo, no, kontento naman siya sa inyong samahan, sa nakakita ko. Pero nakakaramdam siya na ikaw, Libra, mukhang hindi ka kontento sa ating samahan na. Ano ba sa tingin? Kaya nag-aalala itong person mo. Mukhang bukod sa pag-aalala, ay nararamdamang takot. Takot na baka iwanan mo sila. Talikuran mo sila. Bawa, iwanan mo silang mag-ama. Iwanan mo silang mag-ina. Or makipaghiwalay ka, makipag-break up ka. So meron siyang ganyang klaseng nararamdaman. Ang dami kong nilabas na baraha. Dito tayo pipili. Ayan. So, ibig sabihin, Libra, Jajang, dali lang ha. Knight of Cups, and then Page of Pentacles. Tingnan mo yung kabayo, parang papaakyat na doon, ano. So, itong person mo, ang gusto niyang sabihin sa'yo, kasi reverse yan lumabas, ano. Oy, Libra, hindi ka pwedeng umalis. Hindi mo pwedeng talikuran itong samahan natin, itong pinasukan nating sitwasyon. Oh, Eight of Swords. Feeling mo siguro trap. Yes. Tingnan mo, may pera talagang no, Pentacles din. And then, Queen of Swords. Okay. So, sinasabi talaga ng person mo, hindi ka pwedeng umalis. Hindi, lalo na kung mag-asawa kayo, may mga anak, hindi mo kami pwedeng iwanan, talikuran. Hindi naman ibig sabihin na ikaw ang Libra na makikipag-relasyon sa iba, ano? Just like, gusto mo lang, baka ikaw ang Libra na gusto mong freedom, or pwede rin vice versa to, Libra. Ikaw ang magsasabi dito sa person mo na hindi mo kami pwedeng talikuran ng mga anak mo. Tayo, esoteric na baraha dito. Para sa person mo, no, tingin ko, dinideny nyo ang inyong mga posibilidad dito, Libra. Ang inyong mga sarili-sarili. At masyado kayong natatakot na gawin ang mahirap na obligasyon nyo sa bawat isa. Or tumayo sa sarili. Para makagawa ng mga pagbabago. Kasi para sa person mo, no, hindi lang ako ang gagalaw. Parang ganun eh.
dapat ikaw rin Libra, ikaw din ang kumilos. Dapat ikaw rin ang magsalita, ikaw rin ang gumawa ng paraan. Dapat ikaw din ang gumawa ng aksyon, kontrol. Yan ang mensahe ng person mo, Libra. Parang sinasabi niya, Libra, huwag mong iasa sa akin lahat. Lahat ng sword nakasaksak sa kanya. Hindi mo pwedeng lahat iasa sa akin. Dalawa tayong pumasok dito sa connection na to, sa samahan na to. Kaya, dalawa tayong gagawa ng solusyon. Yan ang sinasabi ng person mo. O yung iba sa inyo, no, ang mensahe ng person mo, kayong dalawa mismo, tumayo kayo para sa inyong mga sarili, lalo na kung kayo Libra, ang person mo, no, ang nakakaranas talaga ng mga pagtututol sa mga tao sa kapaligiran nyo, which is dito, tingnan mo. Kaya, baka yung iba sa inyo, maraming tumututol, kaya hindi kayo makagawa ng nais nyo. Dito may mga tao ditong nag-aanuhan. Tapos dito, parang binarikid ka na dito. So maraming mga tumututol sa inyo. Baka yung iba sa inyo dito, Libra, itong person mo, sinasabihan na, Libra, huwag ka dyan. Kasi ganyan-ganyan, walang pera yan, or walang pinag-aralan yan, or kung ano man yan. Malamang may tumututol. Pero, nakakita ako dito, may mga tumututol sa inyo. Kaya, ang gusto ng person mo, tumayo kayo. Tumayo kayo, harapin. Kasi, kung hindi nyo kukontrolin, sino magkukontrol? Kayong dalawa ang nasa relasyon. Kaya yung mga pagtututol ng mga tao sa kapaligiran nyo, ang gusto ng person mo, kumbaga, let's say, family mo yung tumututol sa inyong samahan. So, syempre, mahina ang laban ng person mo, di ba? Kasi family mo yan, eh. Hindi niya naman gustong kalabanin. Pero ang gusto niyang mangyari, magbigay ng boundaries. Maglagay ng boundaries. Lalo na kung mag-asawa na kayo, or kahit hindi mag-asawa, talagang Libra, gustong-gusto mo talaga makapagrelasyon dito sa person mo, ayaw mo siyang mawala, binibigyan mo siya ng kahalagahan. So, ang gusto ng person mo, Libra, hindi ka naman niya pinapapili na ako ba pipiliin mo or yung pamilya mo. Hindi ganun ang inaano niya. Ang gusto niya lang, magbigay ka ng boundaries. Yung boundary ko hanggang dito, yung boundary ng pamilya mo hanggang dito, at yung boundary mo rin sa akin hanggang dito. So, boundaries ang gusto nito, ang nais ng person mo. Para makagawa kayo ng pagbabago sa inyong sitwasyon. Which is maganda naman ang pag-iisip ng person mo. No? Kaya dapat ikaw or kayong dalawa mismo, gumawa kayo ng aksyon. At kayo mismo ang mag-control. Kaya tingnan mo dito, kung upright sana yan, pwede nyong kuhanin, abutin yung cups na yan. Pero dahil naka-reverse, so kailangan yung magkaroon ng lakas ng loob, magplano kayong dalawa na kung ano talaga ang gusto niyo sa samahan niyo. Kung gusto niyo maging masaya, kung gusto niyo maging mag-asawa, magpakasal, kung ano man ang nais niyo, magagawa at magagawa niyo as long as gagawa kayo ng sarili niyong aksyon. Kayo mismo ang dapat maging aware kayo diyan, So yan ang sinasabi ng baraha. Tsaka alam mo Libra, ang kalayaan naman din kasi, dito nakikita ko kalayaan. Yung ibon kasi, dove, diba? Freedom. Hindi ka magkakaroon ng kalayaan dito kung hindi ka gagawa ng aksyon. Kung hindi ikaw mismo ang lalabas sa bakod na yan, sa iyong comfort zone. Maaaring hindi ka pagsabi Libra dahil syempre ayaw mong bigyan ng problema ang pamilya mo, ayaw mo sigurong ang tawag dito, ayaw mo silang suwain, ayaw mo maging rebelde ang dating mo, maging suwail na anak or ako ano man yan. Pero ito ang sinasabi sa barahan, malamang na meron kayong hamon dito, kailangan mong gumawa dito ng aksyon. Kasi pag wala kang aksyon, wala kang gagawin, mukhang yan ang hamon mo. Teka lang. Kuha tayo ng baraha. Gamitin natin itong esoteric na ating baraha.
Oh, oh, may lumabas na sa'yo dito. Tingnan mo yung nakakatakot yung mukha niya. Ayan. Oh, tumisik pa. Una, nakakita ko ha. Tagan lang natin ang dalawa. Sa nakikita ko dito, ang dami niyang palakulo. May sword, may kung ano-ano, marami siyang marami siyang tools na hawak. Tingin ko, itong mga sari-saring kamay na nakikita mo dito, kamay ito ng mga sari-saring tao, mga taong nakapaligid sa iyo, sa likuran mo, Libra. Ano? Kaya malamang may mga taong manipulative sa inyong paligid, malisyoso, pakialamera, dahil namumula yung katawan niya, di ba? Tingin ko sa inyo, Libra, pareho kayo ng person mo na mapagmahal sa pamilya or sa friends niyo. Mapagmahal kayo, mapag-care. Oh, lumalabas talaga sa baraha mo. Maraming nakikisawsaw. Maraming sulsulera, pakialamera. Kaya itong samahan niya, Kaya dito, Libra, masasabi ko na maganda ang ugali mo, maganda rin ang ugali ng person mo. Meron kayong good side, magandang character. Pero, yung pagmamahal sa pamilya or sa mga kaibigan, barkada, siguro, hindi lahat yung iba. Kaya hindi ka, Libra, or ang person mo, makapag-decide ng inyong mga next move. Kaya dito, parang stagnant, lang, pero dito nakasakay na sa sa elepante. Kung makikita mo naman. Kaya hindi kayo makapag-decide ng mga next move nyo dahil sa nag-aalangan kayo. Nag-aalala sa sasabihin ng mga tao sa inyong paligid. Ngayon, mga taong ito, katulad ng sabi ko, baka pamilya nyo, kaibigan, and masasabi ko na toxic din kasi ang inyong samahan in some point. Kasi yung isa lang ang nangangarap na sana ganito, ganyan. Tapos yung isa lang, parang isa lang siguro sa inyo ang nag-e-effort. Etong isa, pinaglalabanan dahil nakasakay siya dito. So anytime pwede niyang lisanin yan. Handa siyang lisanin. Pero itong isa, wala siyang sasakyan. Nakatapak lang isang paa niya dyan. Hindi mo alam kung itatapak niya pa itong isang paa niya dito or hindi. Pero ang sinasabi ng baraha na, kumbaga, yung isa nag-e-effort, yung isa hindi. Kaya ano ba ang future na hangarin niyo, layunin niyo? At masasabi ko nga na meron din kayong financial na issue. May pagkalito sa pananalapi or may pagkabigo na gumawa ng logical na desisyon sa pananalapi dahil meron kang Page of Pentacles and then 6 of Pentacles. Then meron tayong Queen of Swords. Ito rin Pero siguro para sa Libra, ang person mo malupit, critical, pero tingin ko meron lang kayong poor communication dito. Labis na negatibong pag-iisip sa bawat isa. At may tao sa labas din kasi na pumipilit na manghimasok sa inyong samahan. Kaya tingin ko sa iyo, Libra, nabibrainwash ka. Kung hindi ikaw, hindi ako nabibrainwash. Malamang yung person mo ang nabibrainwash dito. So, alin sa dalawa sa inyo? Maring may pagkakataon na nagka-break kayo, yung iba sa inyo, or nagkahiwalay, at yung minsan na hindi nyo pagkakaintindihan ang nag-iwan sa'yo ng parang magkaroon ka ng feeling, pakiramdam ng paghihiganti, or hindi pagpapatawad, pero kasi ganito o ganyan, yung nung ganito ang nangyari, ganyan, naandun, naiwan siguro sa isipan mo yon, Libra. Pero tingin ko naman, hindi ganoon kasama ang balak nitong person mo. Nagkaroon lang kayo ng misunderstanding dito. Gumana lang yung sarili-sarili yung mga ego dito Libra. Kaya tingin ko,
isa yang hadlang sa inyong samahan, ano? Kasi, para kayo nagtatarayan dito eh. Pride. Pride ang nakakita ko. Yung isa, or pareho siguro kayong dalawa, ayaw sumuko. Door to spirit. Angel number 32. Ayaw magpatalo. See? Gustong pareho eh. Oh. Gusto nang bigyan laya ang sitwasyon nyo kung anumang sitwasyon ang meron kayo. Ang kaso, yun, pride. Pride ang nangingibabaw. Ayaw magpatalo, ayaw isa, ayaw maisahan. Ayaw mawasak at tiwala sa sarili. Ayaw umamin sa pagkakamali. Ayaw umamin sa pagkatalo. At may kakulangan sa sariling paniniwala. Maaaring ikaw yan, Libra. Ano? Rest and rejuvenation. Angel number 19. Goddess of the Moon. 52. Thinking a woman. Parehong thinking a woman. Dito rin meron tayong thinking man. Ikaw rin siguro nag-iisip ka, ano? Angel number 45. 45, 46, 45, 46, 47. Yan ang lumalabas sa iyong angel number, and then pwera pa dyan. Masasabi ko na, alam mo Libra, oo, may kakulangan sa sariling paniniwala, hindi naniniwala sa sariling, kumbaga, hindi ka siguro naniniwala Libra na liligaya ka. Tingin ko Libra, lalaki ito, pero hindi ko alam kung anong gender mo Libra, pero nagmahal ka, pumasok ka sa isang relasyon, nakipagrelasyon ka or nagpakasal ka, pero hindi ka naniniwala kung ikaw ay kung liligaya ka ba sa taong yan. Meron kang ganong klaseng mindset. Libra, hindi ko alam kung pinanganak ka na lumaki ka sa broken family. Sorry Libra ha, pero yan ang nakakita ko kasi dito sa baraha mo. So ngayon, kung ganyan ang kinalakihan mong pamilya, sinasabi sa ng baraha, Libra, hindi naman ibig sabihin na yung family mo or lumaki ka sa broken family, ikaw rin magiging broken family. Hindi Libra. Ang kailangan mo lang palitan ang mindset mo. Kasi Libra, ikaw ay ikaw at ang parents mo, sila yun. Hindi mo asanin yung story nila kasi meron kang sariling life story dito sa mundong ito. At ikaw ang gagawa ng sarili mong buhay, Libra. Kaya kung ano man yung tinahak ng family mo, kung ang kapatid ko kasi hiwalay din, yung kuya ko rin hiwalay din, yung ganito ko hiwalay din, nag-asawa ng ilang, no, Libra, buhay mo to. Bigyan mong laya ang sarili mo. Kaya pala meron kang ditong ibon, nandito, ibon. Kasi, tsaka itong man holding a heart and thinking, actually yun din, hindi na kaya ng kamay ko. Kaya, eto lang. So, eto ang sinasabi sa ng baraha, Libra, hindi mo kailangan ipareho ang sarili mong buhay sa mga pamilya mo. Sila yun. Ikaw ay ikaw. Sila ay sila. Kaya, malamang Libra, lalo na itong reading na to, meron ka pa sigurong point na in denial ka pa siguro or nagiging defensive ka. Pero kung gagamitin mo lang ang iyong self-awareness, malalaman at malalaman mo yan. At palagi ko sinasabi sa reading ko, kung meron kayong pag-aaway ng inyong asawa, ng inyong karelasyon, huwag na huwag kayong gagamit ng black magic. Pupunta kayo sa manghuhula at ipapakulam nyo para bumalik or kung ano man anong gusto mong gawin nyo. Dahil unang-una, ang pagpapakulam sa taong mahal nyo, yan ang manipulative. Dahil si Heso Kristo, maraming mangkukulam na gumagamit ng ribulto ng crucifix to ka, at saka crucifix, yung figure ni Jesus Christ. Alam mo, Libra, questionable yun eh. Naandyan sa harapan ang crucifix, ang ribulto ni Heso Kristo, bakit nang kukulam ng tao? Kasi kung pinapaniwalaan nila si Heso Kristo, hindi sila mangkukulam, mananakit ng kapwa, di ba? Dahil wala sa Biblia,
hindi nakasulat sa Biblia, nasaktan mo ang kapwa mo. Na andito tayo para mag-serve sa Panginoon at mag-serve sa ating bawat isang tao. Hindi yung kulamin. Meron kasi mga kukulam gagawin. Pag yung asawa ko sumama sa iba, pabahuin mo yung pag-aari niya. Kung anong ginagawa. Hindi ganun Libra. Kaya kung meron man sa inyong mga Libra na gumagamit ng black magic, ngayon pa lang, tigilan nyo na. Dahil sinasangla nyo ang kaluluwa nyo sa demonyo. Okay? Ganun yon Libra. Kaya maghunos daily kayo. Instead, kilalanin nyo ang sarili nyo. Baguhin nyo ang mindset nyo. Lalo na kung kayo ay negatibo. Okay? Maring hindi ikaw, i-deny mo yan. Then yung person mo. Then kung nakakita mong ganyan, alamin mo, turuan mo ang person mo. Ikaw ang gumawa ng aksyon. Sinasabi sa ng baraha eh. Ikaw ang gumawa ng aksyon, ikaw ang mag-control. Pero hindi ka magmamanipula. Instead, rebuild your connection, your relationship dito sa person na to. Dahil nakakita ko dito talaga ang pagmamahalan. Okay? So, itong person mo talagang gusto talaga na maging masayang pamilya ang gusto niya. Kaya, kung ikaw ang Libra na in denial or nagiging defensive ka, malamang dahil yan sa external pressure. Maraming mga taong nakikisawsaw sa inyong samahan. At alam mo, Libra, ang person mo, pinagsisikapan niyang ipagtanggol or isalba ang inyong samahan. Ang totoo niyan, ano? Pero siguro hindi mo nakakita sa mukha niya, sa itsura niya, dahil nga gumagana ang inyong mga pride. Ayaw sumuka ng isa, ayaw magpatalo ng isa, kung ano na, di ba? So, hindi nyo talaga nakakita yung totoong laman ng puso, yung totoong hangarin ng bawat isa. Kasi nga, gumagana yung ego nyo, plus meron pa mga nakikisawsaw, nagsusulsul, mas lalong nag-iinit kayo dito eh. Kaya nagkakaroon kayo ng distansya. Na ang dapat talaga dito, harapin nyo ang bawat isa. Pero itong person mo, gusto niya isalba ang inyong samahan. Kaya kung sinasabi mo, Libra, tapos na kayo ng person na to, nag-break up na kayo, naghiwalay na kayo, meron na siyang ibang kasama, ang totoo niyan, meron pa siyang pagmamahal sa'yo. Kahit sabihin mo, wala na, sumama na sa ibang babae. No. Naandun pa rin sa puso niya. Siguro, oo, pero ang totoo, hindi pa talaga siya tapos. Nadarang na lang siya sa sitwasyon. Pero nakakita ko na may pagmamahal pa siya. Or kung hindi naman pagmamahal talaga na as in magkarelasyon, naandun pa rin yung pag-aalala niya sa iyo. Kaya tingin ko, Libra, may hirapan kayong manatiling magkasama sa kabila ng mga taong may nagsusulsul. Gusto niyo kasi nasusulsulan kayo na bali yung pride niyo, hindi niyo na nalulunok dahil sa sulsul ng mga tao. Pero naandun ang pagmamahal. Gusto ng mga ibang tao paghiwalayin kayo sa kung anong kadahilanan, ano? At malamang natatalo kayo ng puwersa na nagmumula sa labas, yung mga taong yan. Kaysa sa puwersa yung dalawa na meron naman kayong pagmamahalan. Kaya sinasabi ng baraha dito, the thinking man and the thinking woman. At meron kayong pagmamahalan, then i-rebuild nyo yan dahil mahal nyo pa ang isa't isa. Meron kayong kuhanin nga natin to para makita mo kung ano ang pinaka tinitingnan ng person mo sa inyong future. Kung paano niya tinitingnan, kung anong magiging kalalabasan nyo sa hinaharap. Alamin natin yan, Libra. Para makita mo. Kasi tingin ko sa future nyo, itong person mo, kasi may pagmamahal siya eh. So, alamin natin kung anong magiging enerhiya niya. Ano ang mga tinitingnan niya sa future niyo. Okay. Ito na ayusin yan. Ayan na. Ito na siya ha. Reverse strength. So, wala na siyang strength. The Sun. Ace of Swords. 7 of Cups. 7 of Cups. Tapos, ito yung sabi ko kanina, di ba? So, dito sa baraha mo, masasabi ko, mapapagod na siya. Mawala na siya ng lakas. Itong person mo, malamang na mag-give up ito. Itong person mo, sa kabila ng meron siyang magandang pangarap. Gusto niyang maabot yun. Tingnan mo,
tinataas niya na yung kamay niya rito eh. Parang katulad din ito eh. Dito, gusto niya mapasa kamay talaga kung ano man yung ambisyon ng meron siya. Masayang samahan, maligayang samahan, maligayang pamilya ang nais ng person na to. Pero, masasabi ko, um, sa future niyo mapapagod na to. Iba sa inyo, hindi ko alam kung nangyayari na to or mangyayari pa lang, kayo nang bahalang mag-adjust kung anong klaseng sitwasyon ng meron kayo, kung anong gender nyo, edad nyo, kung anong klaseng connection ng meron kayo, samahan kayo. Pero nakakita ako itong person mo malamang na mag-give up sa kabila ng may maganda siyang pangarap ang magkaroon ng tahimik, masayang pamilya. Kasi nakakaramdam na siya ng parang, parang siya na lang ang nag-e-effort sa inyong samahan. Ang tanging hangad niya lang naman, yung kayong dalawa. Yun ang gusto niya. Yung long-term commitment. Magte-take siya ng risk alang-alang sa'yo. Ngayon, handa niyang gawin yun. Pero ang tanong dito ng person mo, ikaw ba Libra? Hanggang saan mo kayang makipagsapalaran na kasama ako? Tayong dalawa. So yan ang iniiwan niyang question sa'yo. Hanggang saan? Kaya mo bang mag-take risk? Kaya mo bang lumayo sa pamilya mo? Kaya mo bang talikuran ng trabaho mo? Kaya mo bang talikuran ang barkada mo? Kung ano man ang kailangan o kaya mo bang maglagay ng boundaries? Hindi tatalikuran, boundaries. Kasi siya kaya niya eh. Ngayon, ang tanong niya, ikaw Libra, kaya mo ba? So, yan ang resulta ng baraha mo, Libra. So, kung naka-resonate ka, take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron kang sariling validation sa baraha, then ikaw na lang mag-validate nito ha, Libra. At kung gusto mo ng personal reading, kontakin mo lang ako. Okay? So, Libra, maraming salamat sa like, share, comment, at sa oras na inilaan mo. At kung meron po kayong gustong itanong natin sa baraha, katulad ng ganitong reading, mag-leave lang po kayo sa comment section. At yun ang gagawin nating reading next time, katulad ng ibang mga zodiac sign. Okay, Libra? So, maraming salamat sa oras na nilaan mo. Hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye.